For today's video guys, punta tayo ng Uptown Mall sa BGC. Time check natin, it's 9:33 AM and Sunday ngayon, so expect natin hindi ganun ka traffic. Alam ko nakapag-content na tayo ng Uptown papuntang Uptown. I think yung papasok ako nun sa office, pero this time it's a family bonding. So hopefully may makapture tayong iba or may maikwento at may share tayong ibang bagay dito sa vlog natin na to. Pasok tayo ng NLEX 9:47 AM. Bilis. May nabasa ako sa isang group ng Wigo 2024 guys, na kapag nasa NLEX may naaamoy sila na parang amoy sunog na goma or parang amoy sunog na gulong. Actually na-experience din namin yan ilang beses at di ko alam kung bakit. Kala ko sa labas lang, baka naamoy lang sa labas. Pero may nag-comment doon na tingin ko tama yung comment niya, na baka napepuwersa kaagad yung, di ko alam kung ano yung pinaka-technical term doon. Pero dapat dito talagang hinahinay lang, no? Wag masyadong idiin kaagad, yung masyadong puwersahin kaagad yung bilis niya. I think yun yung dapat gawin, para kasi ang tendency natin pagpapasok tayo dito at mag-merge, talagang tapak lang madiin no? Yung parang mabilis kaagad. I think mali nga yun. So katulad nito, titignan namin kung maamoy namin siya. Hindi natin siya masyadong dinidina ng madiin kaagad. Sakto lang, smooth lang dapat. Huwag kayong mape-pressure kapag magme-merge kayo dito, or kapag gusto nyo makarating dito sa second lane or yung tinatawag kong safe lane. Ayan. So hindi namin siya naamoy ngayon. I think tama yon, na dapat wag mo siyang puwersahin kaagad kapag magme-merge ka dito sa expressway, kasi ewan ko bakit ganun, nag-aamoy sunog na something. Na-experience ko din siya recently, so I think hindi dahilan yung dahil bago lang. Ayan, and then pagka okay naman na nakatungtong naman ako dito sa expressway, daan-daan lang yung accelerate hanggang tumungtong siya ng 70, 80. Wag yung bigla na from 40 na gusto mo agad pumunta ng 70 to 80. Based sa estimate ni Google Map, nasa 1 hour lang yung biyahe natin. Kasi Sunday ngayon kaya maganda talaga gumala ng Sunday compared to Saturday. Nako, grabe talaga ang Saturday. Pero sana tama yung estimate niya na by 10:34 AM nandun na tayo. So gala lang kami doon. Syempre manghahunt tayo ng Hot Wheels. Hopefully makapag-share tayo ng video about that kung interested kayo. And then baka pumunta din kami ng Market and SM Aura. Pero baka lakadin na lang namin kasi ang lapit na lang naman nun sa Uptown. Kaya ayun, sana mag-enjoy. Last week is sa Gateway kami gumala, no? Masarap din gumala sa Gateway with your family kung di kayo madalas doon. Sa Gateway Mall lang, mauubos oras nyo doon maghapon for sure. And ang dami pang mall na katabi nun. Doon na yung Farmers, Ali Mall, SM Cubao. Yan. Sa mga beginner driver natin guys, pag nasa NLEX kayo, dapat focus talaga kayo dito, kasi lahat kayo mabibilis takbo nyo. And then distance dun sa harap nyo, para magkabiglaan man may time pa kayo para makapag-preno. Then kung may aabutin kayong something sa kotse nyo, salamin or something, wag nyo nang gawin yun as much as possible. Kung may kasama kayo, paabot nyo na lang, lalo na cellphone, wag nyo gagawin yan dito. And then magsapatos din pala kayo, yun yung pinaka-tamang gagawin. Wag kayong magchinelas as much as possible dahil violation siya. At saka for safety din guys, may isang video tayo na na-mention ko nung beginner ako, kasi nangangapa pa lang tayo nun, na mas prepare ko magchinelas kasi dahil hindi ko ramdam yung tapak sa gas. Minsan kasi dito pag baguhan ka sa expressway, di ba, pag makapal yung swelas ng sapatos mo, parang di mo ramdam yung tapak, yung bumababa ka sa 60, di ba? 60 ang minimum dito so ayaw mong bumaba ka sa 60. Ngayon di mo magama yung tapak kung madiin na ba, sakto lang. Pero ayun, kung may sapatos naman kayong flat, siguro yung flat na sapatos mas better, katulad nung suot ko ngayon, yung hindi ko alam anong tawag sa ganitong model, yung Adidas na flat shoes lang. Ayun, mas maganda, no? Mas ramdam mo yung tapak. Pero kanya-kanyang preference yan siguro sundin lang natin yung tama, kung ano yung nasa batas trapiko natin.
Then pag may nakikita na kayo mga ganyang sign, no, alis na kayo dyan sa lane na yan kagad. Katulad yan, tingnan nyo, kung di nyo pinansin yon, baka dyan pa kayo ma-surprise, no, tapos bigla kayong liliko, tapos may kasunod kayo. Medyo delikado siya. So pay attention guys sa mga ganong sign. Kapag ka pinapalipat na kayo ng lane, lipat na kayo. And then pag lilipat kayo lane para safe, syempre signal light, tapos tingin sa side mirror. 10:01 AM, nandito na tayo sa Ayala, Balintawak. So papasok na tayo ng EDSA. And then sa mga beginner na nagde-drive dito sa EDSA, ito personal opinion ko lang din, siguro correct nyo na lang ako, yung mga expert dyan. Kung gusto nyo safe driving lang dito, yung di kayo malilito-lito, stay kayo dito sa third lane, no? Kasi yung 2 lane, paglabas nyo dyan sa Balintawak, kadalasan yan yung pang U-turn. So baka bigla ka ma-surprise, nasa U-turn lane ka pala, no, kailangan mo biglang lumipat. So para ma-avoid mo yun, stay ka na lang dito sa third lane hanggang makalagpas ng Muñoz, no? Pag alagpas ng Muñoz, ayun, pwede ka nang pumunta dyan sa second lane. Ayan, katulad nyan, ito yung sinasabi ko guys, so U-turn yung 2 lane na yan. So para hindi ka na maistorbo sa paglipat ng lane, stay ka na lang dito sa third lane. Ano, kasi kung makikita nyo, pagdating dito sa part na to, may yellow line na dyan. So hindi ko alam kung sa NCAP kasama yan na dapat pag nandiyan ka na sa loob nyan, hindi ka na pwedeng lumabas dyan. Then eto, makalagpas ng LRT sa Muñoz. Ayan, no, merong ulit U-turn dyan, yung 2 lane na yan. Kaya yan, dito lang kayo magstay para mas okay. Ayan, no, yellow line na ulit dyan. And then after nya, okay na, pwede ka nang mag second lane. So hanggang sa Guadalupe, dahil doon tayo dadaan papuntang uptown, pwede na tayo magstay dyan sa second or first lane, kasi dyan yung flyover and underpass. Ako naman, ang prefer ko kapag ka nandito na sa may north, dito na lang ako madalas sa first lane nag-i-stay. Para hindi na palipat-lipat. Tsaka pagdating mo kasi dun sa may Cubao, yung pa underpass, may mga sumisingit dyan sa second lane. So mas better dito sa first lane para sa akin na. So ayan, dito na tayo sa Quezon Ave flyover. Tapos dito, stay na lang kayo sa lane nyo. Hindi naman kayo nagmamadali, wag na kayong lipat-lipat pa ng lane. Sa mga beginner lang na advice ko po yan na based sa experience natin. And hopefully nakakatulong sa inyo tong POV na ginagawa natin, para nakikita nyo din yung nakikita ko. Katulad yung mga road markings na yan, diba? Syempre wag na wag nyong gagawin is tumungtong dito sa bus lane. Kahit madali kayo na guys, wag nyong gagawin yan. 10:12 AM, dito tayo sa may Kamuning flyover naman. Stay pa rin tayo dito sa lane natin. Siguro madaling sabihin to kapag ganito kaluwag yung traffic sa EDSA, pero kapag hindi ganitong Sunday, may mga times talaga na kailangan mong lumipat ng lane, lalo na kung may truck dyan sa harap mo. Enjoyin pa natin yung pagbiyahe-biyahe ngayon dito sa Manila or kung saan-saan habang wala pa yung rainy season, dahil sana naman hindi katulad ng mga malulupit na taon yung rainy season this year, no? Sana medyo light lang. Nakakatakot, diba? Kasi may madaanan kang binabaha, abutan ka somewhere, diba? Siguro magandang advice din na kapag babiyahe kayo, check nyo din yung mga weather forecast dun sa lugar nyo or sa mga dadaanan yung lugar. Helpful din yun
Para kung makita nyo medyo delikado, huwag nyo na ituloy. So ngayon, dito na tayo sa may Tacubao, no? Dito naman is underpass. So yan, stay lang kayo talaga dito sa lane na to, safe na to. Pagka pumapasok kami ng weekdays ng madaling araw, mga 5, 6 ganyan, dun lang, stay lang ako sa first lane na yun. Lalo na kung di naman gipit sa oras, diba? Tsaka safe, mas safe pa yung nandito ka lang, stay at your lane. Yan, 10:15 AM Cubao, underpass naman tayo. Ang tagal ko din hindi nag-uptown. Pagka pumapasok ako ng uptown kasi nagko-commute na lang ako. Kasi yung last time na nag-uptown ako, ginabi ako ng uwi. Nagkandaligaw-ligaw ako. Napunta ako sa Makati. Hindi ko na alam kung saan ako umikot. Basta lumabas ako ng Guadalupe. Sarap talaga ng biyahe ngayon guys. Sunday. Pag Sunday talaga, ang sarap bumiyahe dito sa EDSA. Then after Cubao underpass, ito na tayo, Santolan flyover naman tayo. Kayo ba guys, anong preferred nyo na kulay ng sasakyan, no? Kung may sasakyan na kayo ngayon at bibili kayo ng bagong sasakyan ulit, anong kulay ang preferred nyo? Ako yung ganito eh. Ito yung Hot Wheels ko na Bentley. Gusto ko yung kulay na yan, or etong BMW na kulay na to, ang ganda, black and gold. Okay, drop nyo naman sa comment section ano yung preferred nyo na kulay. Okay, ma-manifest natin to. Kakaroon din tayo nyan, Land Cruiser. Ganda eh, no? Dito may mga magagarang sasakyan, no? Mercedes, Subaru. Ayan, gumanda na yung panahon. Mas okay yung gantong panahon eh, kaysa yung nagbabadyang ulan. So okay na sa akin yung ganito. Ang ganda ng view dun, no? Then dito naman tayo ngayon sa Ortigas flyover. Yan is Papasig yan guys, or pag papunta kayo ng Mega Mall, pwede kayo dumaan dyan. Pa Ortigas, ay pa Mega Mall. Napasok na ako sa ano? Office? Oo, doon sa kabila. Mega Mall na tayo, 10:23 AM. And then dito naman tayo sa may Shaw Boulevard underpass. Mga expert natin dyan na kung may nagagawa akong mali, feel free to let me know po. Lagay nyo lang dyan sa comment section. Thankful ako syempre sa mga nakakakita din ng mali ko, katulad nya nung nasabi ko yung sa chinelas. Yun, thank you sa mga nakapansin po nun. Then paglabas natin ng Shaw underpass, pwede na tayong unti-unting pumunta dito sa right side kasi iikot tayo sa may Guadalupe. So ito 10:26 AM Boni MRT. Ayan, ready na tayo dito. So gagawin din pala tong Guadalupe Bridge na to.
Hindi natin alam kung paano mangyayari kapag ginagawa na yan. Required pa naman kaming mag-office sa Uptown once a month, which is na-mention ko na dati Uptown yung pinakayaw kong location pag galing ka kasing Bulacan, sobrang hassle papunta ng Uptown pag commute. So ikot tayo dito. And then dito tayo sa right side. Ayan o. Pagka pabalik kayo ng EDSA, pwede kayong umikot dyan. Pagka pabalik kayo ng pa-north kayo. And then from here, ang lapit na lapit na nung Uptown pag ikot nyo dyan sa Guadalupe. Pero pag pauwi, hindi ako dito binapadaan yan ni Google Map. Dumadaan ako dun sa may flyover papuntang, ang labas is Boni, pwedeng sa Reliance or sa Greenfield. Ewan ko bakit yun ang recommended ni Google Map kapag pauwi, bakit hindi dito. Malayo yata ikutan pagka dito ka dumaan pabalik, though not sure. Uptown, nasabi kong pinakayo kong office location kasi siya yung hindi connected sa mga train station natin, di ba? Unlike may office din kasi kami sa CG, tsaka sa sa Gateway. May mga malapit sila sa mga MRT stations. Etong Uptown medyo hassle to kasi kung galing ka sa Bulacan part siguro pag south parang may malapit siya, may sakayan, may mga point to point yata from south papunta dito. Pero pag sa amin mga Bulacan part, wala. And then mag right daw tayo dito. Naabot pa tayo. Nakalagay pala turn right anytime with care, so right tayo. Kala ko bawal Buti nakita ko yung may maliit na nakasulat na turn right anytime with care. Walang stoplight so diretso lang. Ayun daw, diretso daw. Siyempre dapat maingat tayo mamahuli tayo dito. Yan, pagpabalik dyan ako dumadaan sa may flyover na yan. So hopefully later di kami maligaw. Hindi ko alam bakit lagi ako nalilito dito sa Uptown na to. Ilang beses na akong pag-drive dito naliligaw-ligaw pa ako pag pauwi. Siyempre follow natin ang traffic rules dito. It's 10:33 AM na pala guys. Almost sakto yung estimate ni Google Map ng dating namin dito. Sabi niya 10:36 kanina. Yan, go na daw. Ayun, dito din pala tayo magpa-park sa mismong Uptown Mall. So, diretso lang tayo. And then dito sa kanan yung entrance ng parking nila. So may turn right anytime with care. So madalas yan dito yung mga ganyang sign guys. So
Ayun, gawa na yung ano, exit. Last time kasi ginagawa yung exit na yan, kaya tas, sa iba ako nag-exit, kaya nagkandalito-lito ako pa uwi. Tapos nga tayo ng ilaw. Ayan. Basement 2. Sana madaling mag-park ngayon kasi maaga pa naman, kakabukas lang ng mall. No sir. Wait. Dito kasi may mga reserve dito na parking slots eh. Yan, sa mga nagtatanong po pala, meron tayong ano, rear cam. Ayan. Pagka naka-reverse kayo, automatic yan. Ayun, gala muna kami dito sa Uptown guys. Later ulit. Time check tayo guys, it's 2:19 PM and pauwi na kami. Nagpunta kami ng market pero nag-taxi na lang kami papunta doon, di na kami nagkotse. So tara, uwi na tayo ng maaga. Ayan guys, so pagka pupunta kayo ng Uptown, pwede nyo gamitin to as guide. May sinasabi sila na ano, kung galing kang Bulacan pwede kang mag Skyway, pero di ko pa natotry yun. Baka okay din yun, no? So pwede nyo subukan, pag-aralan nyo lang siguro. Yun lang naman yung ano, pag-aralan nyo lang talaga lagi yung dadaanan nyo, para sure kayo, para pag dumating kayo sa point na bigla kayong malito, familiar kayo dun sa daan. At dahil dyan, kung nagustuhan nyo yung video, like nyo na lang and subscribe kayo sa channel kung bago po kayo. Kung meron kayong mga questions na kahit ano about dito sa sasakyan natin or about POV natin, let me know po dyan sa comment section. And hanggang sa muli, ingat po tayo palagi and God bless, bye bye.